muli sa ating lahat. Katulad po ng dati, kapag ako po ang nandito sa harap, alam po naman natin kung ano ang aking serye, at ito ay ang serye ng Genesis. Pero ito na po yung ating pinakahuli. Na umabot na po tayo doon sa pinakahuling kabanata, sa kabanatang 50, chapter 50 po ng Genesis. At ang ating bibigyang diin po ngayong umaga ay ang talatang 20. Genesis chapter 50 verse 20. Basahin po natin ito sa Tagalog at then sa English. Genesis chapter 50 verse 20. Ganito po ang sabi. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Si Joseph po itong nagsasalita. Ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. As for you, you meant it evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Tayo po'y manalangin sandali. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit at humihingi ng awa, humihingi ng gabay, humihingi ng pagpapala buhat sa iyong salita. O Panginoon, lubin mo na mangusap ka sa kapangyarihan po ng iyong salita at magligtas, lalong-lalo na doon po sa wala pa sa iyo. Sa ngalan po ni Kristong aming Panginoon. Amen. Yung konteksto po ng ating binasa, yung immediate context po nito ay namatay na po dumating na yung family ni yung buong pamilya ni Joseph, si Jacob at yung kanyang ama na si Jacob at ang kanyang mga kapatid doon sa Egypt. At doon ay nagkasama-sama na sila at dumating na nga yung point na namatay na si Jacob. At nung namatay si Jacob, ay nagkaroon ng takot na muli yung kanyang mga kapatid, na baka sabi nila ay si Joseph ay maghiganti laban sa kanila dahil dun sa ginawa nilang nung nakaraan na kanilang binenta si Joseph na maging alipin. Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Joseph at sinabi nila na bili ng kanilang ama na si Jacob na sila ay patawarin. At muli silang nanikluhod kay Joseph, lumuhod sa kanilang harapan, at sila ay nagpresenta na maging alipin ng kanilang kapatid na si Joseph. At yun po yung immediate context ng ating pag-aaralan o bubulayin ngayong umaga. At kaya ganun ang sagot ni Joseph sa kanila. As for you, you meant it evil against me, but God meant it for good. Dito ay hindi diniscount o hindi pinawalang binaliwala ni Joseph ang nangyari, pero ganun pa man ay matagal na niyang pinatawad yung kanyang mga kapatid. Remember, ito ay marami ng tao nang nakalipas at nabuhay ng simula nang dumating si Jacob doon sa Egypt at kasama si Joseph ay nabuhay pa siya ng 17 years. So 17 years had passed bago ito nangyari, and yet yung kanyang mga kapatid ay nandun pa rin yung takot dahil doon sa kanilang ginawa. Pero hindi yun ang gusto kong mabigyan natin ng diin. Ang gusto kong mabigyan natin ng diin dito is God meant it for good. At yun ang ating magiging pinakatema ng pag-aaral ngayong umaga. In all things, God works for good
for those who love Him, who have been called according to His purpose. Sound familiar? Saan po yan? Romans 8:28. Hindi ba? At yan ang gusto kong makita natin. Yung Romans 8:28, yan ang pinaka tema. I think it's the best commentary ng buhay ni Joseph. So kung babalikan po natin yung, kasi ito na yung ating huling pangangaral dito sa Genesis, kung babalikan po natin simula sa umpisa, makikita natin itong Genesis actually ay may pagkakahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi niya from chapter 1 to 11, yung tinatawag nating primeval history. At yun namang simula chapter 12 to chapter 15 na ang ngayong tinatalakay natin, yan ang tinatawag nating patriarchal history. Doon sa primeval history, kung titingnan nyo po yun, yung story of creation, pero makikita nyo doon, ang tinatalakay doon, ang relasyon ng Diyos sa pangkalahatan, sa tao sa pangkalahatan. Pero pag dito sa patriarchal history, ito naman ay concerned about the selection ng righteous individuals na kung saan ito ay ginamit at patuloy na gagamitin ng Panginoon para sa katuparan ang kanyang planong kaligtasan. At ipinapakita din dito yung paglalagay ng ating Panginoon ng istorya ng patriarchal history along with the primeval history ay yung ang plano ng Diyos ay mahaba. Ito ay nasasakupan ng pangkalahatan. At ito ay it's unfold throughout the history. Para sa mga Israelite, yung Genesis, ang pinapahayag nito sa kanila ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay ang parehong Diyos na lumikha ng bayan ng Israel. At yung patriarchal narratives na tinalakay simula chapter 12 hanggang chapter 50 ay dito ay pinakita sa kanila, isinalaysay sa kanila ang istorya ng kanilang mga ninuno at kung paano sila nabuhay doon sa lupang pangako bago ba dumating yung time na sila ay kasi remember ang audience nila ni Moses dito ay yung mga Israelite in the wilderness. So ito ay pinakita sa kanila noong pa man ay nandun na yung mga kanila nabuhay na doon sa Canaan ang kanilang mga ninuno. At yun ay at yun ang lupang ipinapangako sa kanila. Sa atin naman, as a whole, ang Genesis ay masasabi natin na ang ipinapakita rito, yung ultimate na plano ng Diyos ay papunta o patungkol sa ating Panginoong Jesus. Hindi ba? Our Lord Jesus Himself ay nagsabi na ang focus ng lahat ng kasulatan, yung Psalm and Proverbs, maging yung Psalms and Proverbs ay ang patungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ayon sa kanyang kwento doon sa nung kausap niya yung mga after the resurrection, yung dalawang tao na naglalakad papunta ng Emmaus, hindi ba? Iyan ang kanyang isinilaysay. So, ngayon, ito ang unang punto na gusto kong makita. Behind every event and every human plan, especially or particularly in Joseph's story, stands the unchanging plan of God. Sa kabila ng mga pangyayari o pagpaplano ng bawat tao sa mundo, katulad ng kwento ng buhay ni Joseph, nagpapatuloy din at ang hindi nagbabagong plano ng Diyos. Kasi kung titingnan natin yung chain of events sa buhay ni Joseph, I think more than anybody sa istorya
ng mga taong nakasulat na nalatha sa Biblia, itong buhay ni Joseph really encapsulate yung sovereign plan ng ating Panginoon. Di ba? Kung hindi ibinenta si Joseph na alipin doon sa Egypt, hindi siya mapupunta sa Egypt. Hindi ba? At kung hindi siya napunta sa Egypt, hindi siya mapupunta doon sa bahay ni Potiphar. At kung hindi naman siya napunta doon sa bahay ni Potiphar, hindi siya mapagbibintangan nung asawa ni Potiphar upang siya ay makulong. At kung hindi siya nakulong, hindi siya nakadaupang palad yung opisyal ng Parao, particularly yung cupbearer, para kanyang i-interpret yung dream. At doon sa kanyang pag-interpret ng dream ng cupbearer, kung hindi niya nagawa yon, hindi siya maaalalang tawagin para i-interpret ang dream ng Pero. Diba? At kung hindi dahil doon sa pag-interpret niya ng dream ng Pero, hindi siya makapagiging prime minister. At hindi magiging makakapaghanda para sa darating na famine doon sa buong kalupaan nung panahon na yon. At kung hindi naging handa ang Ehipto sa famine, ay hindi sana nailigtas maging ang kanyang pamilya, ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. Hindi ba? At kung hindi sila naligtas, wala sanang bayan ng Israel. At kung walang bayan ng Israel, wala sana tayo, hindi natuloy yung Mesiyas. So makita mo, yung istorya, from start to finish, ay ayon sa plano ng Panginoon. Pero hindi lamang yon, Balikan natin yung istorya nung fall ni Eva at ni Adan. Nung sila ay tinukso ng demonyo at sila ay kumain ng pinagbabawal na prutas, na bunga ng prutas ng kaalaman ng mabuti at masama. Balikan natin yon. Ano bang layunin ng demonyo doon? Di ba ang layunin niya ay ma-usurp ang kalooban ng Diyos? Anong layunin ni Eva at ni Adan? Kasi si Adan ay sumama kay Eva sa pagkain, sa ipinagbabawal. Di ba ang layunin nila ay maging katulad ng Diyos? Hindi ba? Pero even that ay kasama pala sa plano ng Panginoon at iyon ang nagbigay daan. Di ba nung pinalayas si Eva at si Adan doon sa Hardin ng Eden, nung isinumpa ang lupa at sabi ay kay Adan, ikaw ay maghihirap bago ka kumain, at nang sinabi kay Eva na siya ay maghihirap sa kanyang panganganak, may kasama ring pagpapala. Di ba? Yung sinasabi nating proto-evangelion na yung sinasabi ng Panginoon, doon na yung paglalaban ng anak ng babae at ng anak ng kalaban, hindi ba? Nadudurugin. Alam natin yon ay ang pinapatungkulan noon ay walang iba kundi ang ating Panginoon, pagdating ng ating Panginoong Jesus. At nakita din natin, ang isa din nating makikita doon, ang judgment ng ating Panginoon. Na tunay na ang Diyos ay hindi pumipikit sa kasalanan. At siya ay magpaparusa. At ito ay pinakita niya. Di ba? Pero at the same time, nandun yung kanyang biyaya. Sapagkat nung pinalayas niya si Adan at si Eva, anong ibinigay ng Panginoon sa kanila? Di ba binigyan sila ng saplot?
Saplot na hindi katulad nung kanilang dahon na kanilang tinahi-tahi. Na yun ang pinapakita ron, yung biyaya, yung pagpapala ng Diyos. Remember, they were disobedient. And yet, the Lord, grace, didn't stop. His mercy never ceased. At nakita natin, ito yung bunga, ang pangunahing bunga ng kasalanan. Yung naging unang-unang manifestation ng kasalanan ay ang pinakaunang krimen na murder. Di ba? The first crime, the first manifestation ng ating depravity ay ang pagpatay ni Cain sa kanyang sariling kapatid na si Abel. Pero even that didn't stop the plan of God. Sapagkat pagkatapos noon ay ipinagkaloob niya si Seth bilang kapalit na Abel upang magpatuloy ang binhi ng babae. Pero doon sa yung istorya ni Noah at ng baha. Bakit nagkaroon ng baha? Hindi ba dahil nakita ng Panginoon sa kabila ng biyaya niya ay nagpatuloy ang kasamaan ng tao? The Lord saw the wickedness of man on the earth. At ang isang makatarungang Diyos na hindi pumipikit sa kasalanan ay magpaparusa. So anong ginawa niya? Ginunaw niya ang mundo. Pero bakit niya ginunaw ang mundo? Hindi lamang dahil siya ay sa parusa, kundi yun ay kasama sa kanyang biyaya, sapagkat sa kanyang paggunaw ng mundo ay nais niyang magpasimula ang tao. Dahil nung ginunaw niya ang mundo, ay hindi niya isinama si Noah at ang kanyang pamilya. He lived righteous Noah and his family to recreate humanity. Noah being the new Adam. Hindi ba? At for the first time, nangako ang Diyos sa tao na hindi na niya muling gugunawin ang mundo ng tubig. Hindi ba? That was the first covenant na pinagkaloob ng Diyos sa tao, kay Noah. And in that covenant, siya lang ang may obligasyon. Ang Diyos lamang ang may obligasyon. He alone has the obligation on that promise. Hindi ba? Kaya kitang-kita natin yung plano ng Panginoon ng biyaya para sa atin. In spite of everything, ay nagpapatuloy. So ano naman ang ibinibigay nito sa atin? Ano naman ang hatid nitong encouragement sa atin? That we too are under the sovereign grace of God. At dahil tayo rin ay nasa soberanong biyaya ng Diyos, kahit na may magsangad at gumawa ng masama sa atin, ang hindi niya alam ay ginagawa niya tayo ng mabuti. You see that? Everything works together for good. So kahit naaapi ka pala, tayo na nasa Panginoon ay hindi dapat nawawala ng pag-asa. Dahil kahit pala tayo ay nalalagay sa alanganin,
Yahweh, our God, is in control and can be trusted even in the darkest hour. So dapat hindi tayo maging madalas o pabigla-bigla sa paghatol sa ating katayuan o kalagayan. Hindi ba minsan kapag tayo ay palaging lahat ng nais natin hindi nasusunod, lahat ng napakarami nating dinadala, problema, hindi, Lord, bakit ganon? Mananampalataya naman ako. And we feel the dissatisfaction. Ito ba talaga ang kaloob mo para sa akin na Panginoon? And we are tempted to look outside our relationship with God para ma-resolve ba yung ating problema. Lord, wala akong pera, kailangan ko talaga. Hindi natin mahintay. And we resort to do something na hindi ayon sa kanyang kalooban. We are quick to judge our circumstances. At madali tayong ma-discourage. Pero dito kitang-kita natin sa istorya, simula't simula, ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya. At dahil doon, kung tayo man ay naagrabyado, kung tayo man ay nalugi at napagsamantalahan, ang sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, kung tayo ay nasa Kanya, maging yun ay para sa ikabubuti natin. And because of that, madali tayong makapagpatawad. Katulad ni Joseph. Joseph saw the hand of God on what happened to him. And truly, it was reprehensible na ang sarili mong kapatid ang nagbenta sa iyo upang maging alipin. But he was able to overcome that because he saw the hand of God sa kanya. Pero ganun pa man, natutunan din natin sa aklat ng Genesis that our ability to live in God's image, dahil nilikha niya tayo sa kanyang imahen, was compromised by the choice of Adam and Eve. Hindi ba? Dahil dun sa kasalanang nangyari, na compromise yung ating relasyon sa Diyos, na tayo na ipinanganak na makasalanan. Hindi ba? But even that, in God's perfect plan, ay mayroon na kaagad solusyon na pinagkaloob sa atin. Sapagkat, nung pinalaya si Eva at si Adan, binigyan sila ng damit, kaling sabay noon ang pangako ng magliligtas. At nagsimula din ng ang paraan ng Diyos, ang mahabang paraan ng Diyos, kung saan dahan-dahan niyang ibinabalik, nire-restore ang image na nasira sa atin dahil sa kasalanan. Hindi ba? Alam niyo ba yon? We are being restored back to the original when Adam and Eve ay hindi pa nagkakasala. They haven't sinned. Magiging ganun tayo uli. At itong gusto ko makita natin. We are called to God. But God remains the focus. We are only given
the blessing of enacting His plan. Bagamat tinawag tayo ng Diyos, ang bida pa rin ay ang Diyos, hindi tayo. Sa pagtawag niya, ang ipinagkaloob niya sa atin ay ang pagpapala na maging bahagi sa pagsasakatuparan ng kanyang plano. When God called Abraham and promised him in Genesis chapter 12, sabi sa kay Abraham, I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonor you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Alam nyo, nung tinawag niyang Panginoon si Abraham, separate, nung pinili siya, that set the motion. Kung paano kung sa pagpili ng Panginoon ng mga tao na kanyang magiging tao. Hindi ba? The Israel is the chosen nation. Ang unang-unang bayan na pinangakuan ng Diyos, I will be your God and you will be my people. Hindi ba? At maaaring nalito ko dito nung binabasa ko at nung pinag-aaralan ko. The election. Sabi the election is the key for the unrelenting wickedness of men. Because God has chosen, has set aside a people for Himself. A people na sa kanyang pagtawag ay binibigyan niya ng bagong puso. Upang tayo ay makasunod sa kalooban niya ayon sa kanyang pagnanais. At doon sa pagpangako niya kasi kay Abraham, di ba sabi niya doon, in you all families of the earth shall be blessed. Maraming nagsasabi that foreshadow the gospel extension to the Gentiles like us. Maybe it's true. Pero ang alam natin, tunay nga na ang plano ng Panginoon sa pagpili ay para sa kanyang kaluwalhatian. At ang kanyang pagpili ay nagsimula doon kay Abraham. Na lahat ng kanyang pinili, sila ay hindi mga perpekto. At kitang-kita natin kung paano sila mga manipulator, liar, deceiver. And yet God continue in His faithfulness in sustaining them. They suffered the consequence of their foolishness, like we suffer the consequences of our foolishness right now. Pero never a time in their life, and in the same way, never a time in our life right now, that God will abandon us. We have been created by a loving God to bring glory to His name in all circumstances. Pero ito alam niyo ba, kung kailan natin lalong na itataas ang pangalan ng ating Panginoon sa ating buhay?
That is in the time of our greatest failure. You know why? Because on the time of our greatest failure, when our back is against the wall, and there's nothing that we can do but depend on God alone, that is when God is most pleased with us. Kasi doon pala, doon tayo lubos na nagtitiwala. Sapagkat every time that we do things on our own power, on our own wisdom, then we don't please God. Because He wants us to fully depend on Him. At yan ay napakaganda nating alalahanin. As believers, we benefit from the fact that Joseph's suffering keep the Savior's family tree alive. And by living a life of faith in Yahweh, we can participate in God's story in a great way. In closing, yung book ng Genesis ay nakita natin nagtapos dito sa chapter 50 na ang buong mga kapatid ni Joseph o yung kanyang pamilya ay doon napunta sa Egypt, away from the promised land. And yet, nakita din natin nung namatay si Jacob, anong bilin niya na ginawa ni Joseph? Kailangan siyang ilibing doon sa Kanaan. At si Joseph, nung siya ay namatay, anong bilin niya? Ang kanyang buto ay kailangang dalhin doon sa Kanaan. Sapagkat doon, ang ipinahihiwatig ay matutupad ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham. Anong pangako ng Panginoon kay Abraham? Di ba yung binasa ko? The promise of the land. The land of promise. Anong pangako sa atin ng Panginoon? What is our land of promise? Being it with Him in His kingdom, in His presence, when the time comes. Let me close dito sa quote sa sinabi ni J.I. Packer. Sabi niya rito, and I quote, "Through His redeeming love, the Father initiates restoration, establishes His promise and covenant grace, preserves His covenant people, and foreshadows the new life that would later be fully revealed in personal discipleship to Jesus Christ, His only Son, our Lord." That is where we are now. We are in personal discipleship with our Lord. Pero kung wala ka pa sa Kanya, then it's not too late. Ang palaging sinasabi ng Panginoon, kung wala ka pa kay Kristo, ang sabi ng Panginoon doon sa mga nagtatanong sa Kanya, "Lord, how can I be saved?" Ang sabigot ng Panginoon sa Kanya, "Repent and believe, and thou shalt be saved." At sa ating pagtatapos sa aklat ng Genesis, ay sana ay naging encouragement sa atin ng istorya ay hindi lang istorya. Yan ay istorya ng nagsasalaysay at naglalahad at nagdaang-dahang nagre-reveal ng matagal na plano ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Tayo po'y manalangin.
Aming Diyos na banal na mapagpala at dakila. Tunay na Ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat, Panginoon. At salamat sa katotohanan, Panginoon, na Ikaw ang aming tagapagbantay sa aming buhay. At Panginoon, sa mga panahon na kami ay mahina at kami ay may mga agam-agam, o Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kakulangan. At bigyan mo po kami ng kalakasan na magkaroon ng katatagan na lagi po naming maalala na kami ay may Diyos na may plano. At ang plano na ito ay matutupad at lahat ng mangyayari sa amin ay Kanyang gamitin para sa aming ikabubuti. Salamat po at sa iyo po ang pagpupuri at pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.